Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ibadillahi salihin. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ay pasalamatan natin ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hapong ito na ngayon ay maririnig ninyo ang boses sa MPDA TV na ang boses na yun ay salita ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na hindi gawa ng tao. Naway pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat po ng bumibigay ng gasto, kawang gawa, sadaka, sa pagpalaganap, pagbibigkas, pagtuturo ng mga taong mayroon kaalaman na konti lamang sa Islam na ginashare niya yun. Yung sharing knowledge sa pamamagitan ng programang MPDA TV. Alhamdulillah, sana bigyan tayo ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya, gantimpala, ay nasa mabuti tayong kalagayan at sa mga ating mga katawan ay malayo sa anumang kapahamakan. Lalong-lalo na sa pandemic na ito na nangyayari sa atin, sama-sama tayo humiling sa Panginoon Allah na mahubad na natin ang mga disaster, ang mga pagsubok na ito sa ating bansa. Pasalamatan natin ang Allah sa pamamagitan ng takdang pagdarasal. Sa topic natin na Al-Ihsan, dugtungan natin yung sinasabi na when starting something, yung Bismillah, para naman may matutunan kayo. Ang Bismillah na sinasabi, binibigkas sa takdang pagdarasal, pabutiin mo maigi ang makharijul huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Sapagkat yan ang magagamit mo, yan ang sandata mo sa ilalim ng lupa. Yan din ang sandata mo sa may mga rabis, kahalintulad ng mga aso, mga ahas, at iba pa na may mga rabis. Dahil sa Bismillah, Bismillahilladhi, ano ba? Bismillahilladhi la yadurru ma'ismi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. When starting something, Bismillah, ibig sabihin, kung mababasa mo yun, sa advice ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, sa lahat ng mga taong nananampalataya, tinawag ng Panginoon Allah sa Yaul Munadi, Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha dhikran kathira, wasabbihu bukratan wa asila. Tingnan mo. Pakinggan ninyo maigi. Ang pananawagan ng Panginoon Allah, ho kayong nagsisisampalataya. Tinawag niya, ho kayong nagsisisampalataya. Lahat ng mananampalataya sa totoong Diyos na pinangalanan Allah subhanahu wa ta'ala, paramihin ninyo, damihan ninyo ang inyong paggunita sa Panginoon Allah. Gunitain mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gunitain natin ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sa pagunita ng bawat isa sa atin, kung ikaw ay malalagay sa panganib, nandiyan ang tulong ng Panginoon Allah. Tutulungan ka ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ibig sabihin ng wasabbihu bukratan wa asila. Gunitain mo ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagbasa mo ng Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi shay'un fil ardi wala fis sama huwa as-sami'ul. 3 times na mabasa mo yun. Sa wakto ng subo, pagkatapos ng wakto ng subo, tapos pagkatapos ng wakto ng maghrib, dapat ma-recite niyo yun. Kung ikaw ay Muslim. Kasi itong advice, everyday ang sinasabi dito. Everyday. Kailangan doon sa pananawagan ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, sikapin mo ang iyong sarili. Sikapin mo ang iyong sarili para kasama ka sa paggunita doon sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. No? Sapagkat ang galing sa itaas na galit ng Panginoon ay walang makasisira sa iyo. Ang galit ng Panginoon dito sa lupa dahil sa mga gawain ng mga tao, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga pagano, lahat ng mga tao na hindi nila paniniwalaan ang pananawagan ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, magaya kayo sa mga taong nagalit ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon
nila Zacarias, sila Moises, yung mga kaum niya, mga tahuan niya na hindi sila naniniwala sa nasabi ng mga sugo. Ang mga sugo ay ginadeliver nila ang salita ng Panginoon Allah na hindi ginawa ng tao. Pero ang karamihan sa kanila sumuway sa mga propeta. Ang nangyari, yung iba naging khanazir. Yung iba naging unggoy dahil sa hindi nila paniniwala. Hindi sila naniniwala sa propeta na ang propeta ay sinasabi lang yung sinabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Yun. Kaya paniwalaan natin kung lahat tayo ay may uniforme, o di kaya yun ang sinasabi na magkapatiran sa salita sa Abdal o Zikr, yung Bismillahilladzi, maaring mahubad sa atin ang mga pagsubok na ito. Maialis natin ang mga pagsubok na ito sa ating bansa. No? Sa pamamagitan ng pagbabasa, pagkunita sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kahalagaan ng Bismillahi walajina. Di ba yung isa, Bismillahi kharajina, Bismillahi walajina. Kasunod doon, yung paglabas mo, kanan ang mauna, mabasa mo yung pang-apat, when will to do something, tawakkal to Allah. Tawakkal to Allah. Ikaw ay magtawakkal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangatlo, when willing to do something, insha'Allah. Insha'Allah. Ibig sabihin, lahat ng mga gawain mo, insha'Allah. Ang Allah ang namamahala sapagkat kontrol niya ang lahat ng mga tao. Kontrol ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala itong mundo. Kung gunawin niya ang mundo, mawawasak ang kalangitan, babagsak sa kalupahan, walang mabubuhay na nilalang na may kaluluha. Mamamatay lahat. Pero sa pamamagitan ng zikr na ito, sa everyday na masabi natin yung pangalawa, when remembering Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan ng takdang pagdarasal, La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibig sabihin, walang dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang i-share natin. Dapat malaman ng mga kapatid natin kung ano ang totoo na sinasamba. Para naman magising sila. Kay may mga taong bulag sa katotohanan. Kahit na makakita yung kanyang mga mata, pero hindi niya tinitingnan kung ano ang katotohanan. Anong mga miracle na galing sa Panginoon. Pag makita niya yung mga miracle, doon siya maniwala. Kaya yun ang tinofikan ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito, ginagamit natin ito pang araw-araw. Para makuha natin ba, ma-explain natin, kaya ibalikan lang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga susunod na mga episode. Itong kalima la ilaha illallah at saka yung pang-apat tawakkal ala Allah. Itong tawakkal to ala Allah ay mahabang istorya din ito. May dalil sa Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Pag ikaw ay umalis sa bahay, gaya ni muttaqi, lagi yung pangamba niya sa Panginoon Allah. Ang pangamba niya sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, kahit saan siya makapunta, sabi niya, ittaqillah ya nafsi Allah. Pag makita niya yung mga fitna, makita niya yung mga nagakuan na mga kababayan, hindi sila nagakuan ng satrul aura, anong sinasabi niya sa kanyang sarili para mapigilan niya yung kanyang sarili? Astaizubillah min syarri ma ara. No? Yan ang mga taong muttaqi. No? Pag kasama ka sa tawakkal to Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah, kasi yan ang sandata mo, dapat i-implement mo sa sarili mo yung mga kabutihan na maibibigay ng aya na ito. Ano yung, kasi ang kuha natin ito, mga kabutihan ng ihsan, no, pagsamba. Dapat pabuti natin para naman maibalik sa atin yung mga kabutihan na yan. Ano yung kabutihan ng tawakkal to Allah subhanahu wa ta'ala? Sa kay muttaqi, si muttaqi nagatinda lang ng mga flower. Nagatinda lang siya ng mga iba't ibang mga paninda.
na ibenta niya para lang mabuhay ng halal ang kanyang asawa, pati yung kanyang katawan, para mabuhay siya sa halal. Nung nagtinda siya, may anak yung prinsipe na pinakamaganda. Dahil sa mga pagsubok na ibibigay ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay Muslim, bibigyan ka ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok. Sinubukan niya si Muttaqi na ang babae na yun na pinakamaganda, anak ng prinsipe, iisang babae lamang ang kanyang anak. Ang sabi ng babae, pasok ka Muttaqi. Sabi na, hindi ako pwede magpasok. Dito lang ako. Sabi, hindi mo alam, anak ako ng prinsipe, kung ano ang order ko, makukuha ko. Ipakulong kita kung hindi ka magtuloy. Nakapasok, natakot makulong. Nung nakapasok siya, sabi ng anak ng prinsipe, na babae na pinakamaganda, sabi niya, hindi yan ang gusto ko Muttaqi. Yung tinda mo, ikaw ang gusto ko. Na bawal sa Islam. Makipagtalik na hindi kayo kasal. Bawal sa Islam na matrespasin mo yung tatay ng babae. Kaya si Muttaqi, anong nasabi niya? Anong nabigkas? Dahil sa itong tawakkal to Allah subhanahu wa ta'ala, yung paglabas niya ng bahay, Bismillah, kharajna, tawakkal to Allah. Wala hawla, wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Yun ang ibig sabihin sandata ni Muttaqi. Paglabas niya. Nung nakapasok na siya, sapagkat hindi niya mapigilan ng kanyang sarili, parang gusto na niya yakapin yung anak ng prinsipe na pinakamagandang babae. Parang gusto niya kasi, siyempre, walang makakita, ang Allah ang makakita sa kanya. Sapagkat, taupik ng Allah, sabi niya, ittaqillah ya nafsi ya Allah. Pigilan mo ang aking sarili, ya Rabb. Kaya hindi ko kaya, tao lang ako. Sapagkat maganda masyado na babae ito. Ano nangyari? Sa taupik ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, biglang nakaisip si Muttaqi. Sabi niya, magligo muna ako, prinsesa. Magligo muna ako para maganda yung natin. Pakipagtalik natin. Nag-wise siya. Sabi niya, sige, magligo ka doon. Naka-close lahat ng mga Kahit yung mga bintana, ini-close yung lahat. Hindi siya makalabas. Pintuan, naka-close lahat. Nag-akyat siya sa taas. Doon na sa taas, pinakadulo sa taas. Umabot siya sa tuktok ng building. Tingnan niya sa baba. Parang langgam yung mga tao kaliit. Sa takot ni Muttaqi, nabasa niya yung Bismillahi, kharajna tawakkaltu ala Allah. Binasa niya yung wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal ala Allah. Hanggat sa susunod na yon na aya sa Suratul Talaq, inubos niya yon. Bigkasin. Kay ubusin lang natin inshallah subhanahu wa ta'ala yung aya na yan. Tapos pinikit niya kanyang mata. Dahil sa pangamba niya sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, matakot siya sa magamit niya yung babae, sinasya, lukso na lang. Papunta sa baba. Anong nangyari? Nung siya tumalon. No? Pinikit ang mga mata. Binigkas yung Suratul Talaq. Sabi niya ang Allah, tawakkaltu ala Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibinigay na niya sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang tawakkal, wala nang choice. Yun ang tawakkal. Tumalon. Pagtalon, pagdating niya sa baba, para siyang down. Sa miracle ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, sa Suratul Talaq na yun, nakalakad siya, nakauwi pa siya sa bahay. Nung siya'y nakauwi sa bahay, walang nadala na paninda. Wala siyang pera. Nag-hike lang. Dahil sa pagtiis niya, no? Sapagkat ang relihiyon ng kabaitan, kasama siya doon. Pagdating niya sa bahay, nagsala siya ng salatus sukur. Sapagkat may naluto na pala na pagkain doon. May isda na naluto. Sabi niya sa kanyang asawa, nakasain ka na pala? Sabi ng kanyang asawa, wala. Yun ang miracle ng wa may yattaqillah. Kaya inshallah subhanahu wa ta'ala, we continue inshallah. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi. Fastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.